Sa video na ito ay pag-aaralan ang sining. Mga layunin, nakapagsusuri ng isang likhang sining batay sa sariling obserbasyon, na ipaliliwanag ang kahalagahan ng sining bilang medium ng pakikipag-ugnayan, na pahahalagahan ng sining bilang daluyan ng mensahe ng manlilikha. Ano ang sining? Ang sining ay kalidad, produksyon, o ekspresyon ng anumang maganda, kaakit-akit, at may kahalagahang higit sa karaniwan, alinsunod sa mga prinsipyong estetiko. Iba pang kahulugan ng sining ay tumutukoy sa malawak na saklaw ng mga gawain ng mga tao na nagpapahayag ng mga visual, pandinig, at iba pang uri ng iniisip o nararamdaman ng gumawa. Ang sining bilang medium upang ipahiwatig ang ating nararamdaman sa mga bagay na nakapalibot sa ating buhay. Maraming uri ng sining: pagsusulat, pagsasayaw, pagkanta, pag-arte, pagpinta, iskultura, at marami pang iba. Kung sa lente ng Humanidades, makikita na ang sining ay pinapangalanan batay sa gawaing pampolitikal at pang-ideolohiyang usapin. Ayon kina Flores at Santa Maria, binigyan nila ng tema ang sining bilang kondisyon ng pagbuo at pagbabago, gamit ang dalawang pamamaraan. Una ay ang tatlong panteoryang sandigan ng sining bilang anyo, paghulma ng material para maging isang bagay na binubuo ng teknik at imahinasyon. Nakikibahagi sa pagbuo ng anyo ang mga tumitingin o sumusuri nito dahil ginagamit nila ang kakayahang mag-usisa ng halimbawa, kulay o hugis, at pinag-iisipan kung paano tinitinag ng anyo ang kanilang damdamin. Wika, pagbibigay ng kahulugan sa mundo bilang realidad na nakapaloob sa proseso at mga relasyong diskurso. Nakaugat at umuusbong ang saysay ng sining sa kultura, kasaysayan, at politikang pagtatalaga ng kahulugan sa mga transaksyong panlipunan. Ang sining ay hindi lamang estatiko o daluyan ng ideya, kundi espesipikong balangkas na umuorganisa sa mga paraan ng pag-arok sa realidad sa pamamagitan ng kaalamang pinapaganap ng mga teksto, diskurso, representasyon at praktika. Pampolitikang ekonomiya. Ang paraan ng produksyon, distribusyon at pagtanggap ng sining sa lipunan na tinitiyak ng mga kondisyong sumasaklaw sa paggawa ng sining, mga relasyon na kasangkot sa proseso ng sining, pamamahagi at pagpapaabot ng sining sa publiko, at pagtangkilik nito ng mga komunidad sa lipunan. Pangalawa ay ang pang-apat na disiplinang lumilinang sa teorya sa sining. Ang produksyon ng sining, sakop nito ang mga proseso ng pagbuo ng anyo at imahen na kinabibilangan ng material, teknik, kagamitan, konsepto ng magandang gawa, ang pagpapahayag ng damdamin tungkol sa isang anyong makasining, ang buhay ng isang taong gumagawa ng sining o lahat ng manlilikha, ang panahon at talinong ginugol sa paggawa ng sining, mga impluwensyang bukal ng inspirasyon o ideya ng mga manlilikha ng sining. Kritisismong pansining, ang interpretasyon, pagsusuri at pagtatasa ng sining at ng mga aspekto nito. Ang tumitingin sa sining ay nagtatala ng datos, tema, estilo, konbensyon, tungkol sa obra, naglalarawan, nagbibigay kahulugan, at nagtatalaga ng halaga sa konteksto hindi lamang ng kultura, kundi ng pamilihan ng sining. Kasaysayang pansining. Tinutukoy nito ang paglulugar ng sining sa konteksto ng panahon at espasyo. Ang sining ay binabalangkas sa kasaysayan ng lipunan, kultura, at mundo ng sining. Sinisiyasat ng mga pagbabago ng wika ng sining, ang mga estruktura ng mundong sining, ang mga paraan ng paglikha at pagtanggap ng sining. Estetika. Ang persepsyon ng damdamin tungkol sa anyong makasining.
konteksto ng isang engkwentro o sitwasyong estetiko. Malinaw na ginagamit ng mga manlikha o artist ang sining bilang isa sa kanyang pamamaraan ng pakikipag-ugnayan sa maraming individual sa pamamagitan ng paglalapat ng iba't ibang elemento at prinsipyo upang higit na maiparating ang mensahe sa tumutunghay. Sa video na ito ay pag-aaralan ang sining at disenyo, kahulugan at kahalagahan. Mga layunin. Nabibigyang kahulugan ng sining at disenyo. Naiisa-isa ang mga nilalaman at kahalagahan ng sining at disenyo. At nagagamit ang mga salitang binigyan ng kahulugan sa sariling pangungusap. Ano ang sining at disenyo? Ito ay ang gramatikang visual na naglalarawan sa paraang hinahalaw ang mga tao, lugar, at bagay na pinagsasama-sama sa visual na pagpapahayag. Lampas sa formal na mga tuntunin ng kawastuhan, ay pinahihintulutan ng mga tao na lumikha sa kanilang isipan ng interpretasyon ng realidad para magdulot ng makabuluhang karanasan sa mga nakapaligid at nakapaloob sa kanila. Ang pinagmulan ng salitang sining, sinasabing ito ay hango sa salitang Latin na artem na mula sa salitang ugat na ars na nangangahulugang kakayahan na maaaring iugnay sa kahulugan ng salitang Griego na tekne, na pinagmulan naman ng salitang teknolohiya sa kasalukuyan. Ang disenyo ay kasing kahulugan ng plano, intensyon at layunin. Ano ang kahalagahan ng sining at disenyo? Una ay hindi maitatanggi na ang sining at disenyo ay magkakambal na may proseso, tungkulin at layunin sa paglikha. Pangalawa ay ginagamit ang sining at disenyo sa komunikasyon. Pangatlo ay pinatatatag ng sining at disenyo ang halaga ng pagtingin sa kultural na perspektibo. Makapagbibigay ng pagpapahalaga sa mga nag-aaral nito ang kahalagahan ng sining at bakit itinatanghal ang sining. Ano ang impluwensya sa paglikha ng sining at ano-ano ang mga aspekto nakakaapekto sa manilikha kung bakit niya nalikha ang kanyang sining. Pang-apat ay nangangalaga at nagpapaunlad ang sining at disenyo ng pagkamalikhain, imahinasyon at tiwala sa sarili ng mga nag-aaral nito na maaari magdala at maipasa sa mas marami pang pagkatuto. Sa pag-unawan ng isang disenyo, ay may napakahalagang aspekto ang ugnayan ng anyo at nilalaman sa isang likhang sining. Ang anyo o forma ay tumutukoy sa purong aspektong visual, manipulasyon ng sari-saring elemento, at prinsipyo ng disenyo na inilalapat sa isang likhang sining. Ang nilalaman o content naman ay tumutukoy sa paksa, kwento, o impormasyon na gustong isalin ng likhang sining sa kanyang audience. Sa video na ito ay pag-aaralan ang mga prinsipyo sa sining at disenyo. Mga layunin. Naiisa-isa ang mga batayang prinsipyo ng sining at disenyo. Nakakakuha ng isang larawang batay sa elemento at prinsipyo ng sining at disenyo. Nabibigyang halaga ang batayang prinsipyo ng sining at disenyo
sa kasalukuyang panahon. Narito ang mga prinsipyo sa sining at disenyo. Una ay ang kaisahan. Mahalaga magtaglay ng anumang disenyo ng kapantayan at kasunduan ng mga ginagamit na elemento para makapagpamalas ng komposisyon. Matatamo ang kaisahan sa pamamagitan ng visual na pagkakapare-pareho ng mga hugis, elementong linear, at pag-uulit ng mga padron na tinatawag ding harmonya. Pangalawa ay ang emphasis at focal point. Sa modernong panahon, karaniwan na lamang tayo nakatutunghay ng iba't ibang likhang sining sa pamamagitan ng sari-saring media at espasyong elektroniko. Mahalaga ang prinsipyo ng emphasis para mahikayat ng isang tumutunghay na pagtuunan ng pansin ang isang likhang sining. Ang focal point ang humihikayat na titigan at pagmasdang mabuti at mapahalagahan ang mensahe ng isang likhang sining. Pangatlo ay ang proposisyon. Ang sukat at laki ng isang likhang sining o mga elemento sa loob nito ay ang pinagpapasyahan gamit ang matalinong lohika ng paglikha ng mensahe at pagpapakahulugan ng isang manlilikha o artist. Tumutukoy sa relatibong sukat at eskala ng sari-saring elemento sa isang disenyo ang proposisyon. Tumutukoy ito sa isyu ng mga ugnayan ng mga bagay o bahagi ng kabuuan. Lumilikha ito ng tiyak na sukat sa isang disenyo na maaaring bumalikwas sa iba pang elemento o sa ibang batayan o pamantayan. Pang-apat ay ang balanse. Bahagi na ng pang-araw-araw na gawain ng tao mula sa kanyang pisikal na gawain, paraan ng pamumuhay, hanggang sa pagpapasya ang pagbabalanse. Matatagpuan ang balancing visual sa isang vertical axis. Ito ay may pagsusuri batay sa tatlong paraan. Una ay ang balancing symmetrical na nabubuo sa pamamagitan ng pag-uulit sa kabaliktaran. Pangalawa ay ang balancing asymmetrical na may katangiang karaniwan, interesante, at higit na dinamiko. Panghuli ay ang balancing radial, na sumusulpot kapag ang mga elemento ay nagtipon sa isang sentro o central point para sa pantay na distribusyon ng visual na bigat ng isang disenyo. Panlima ay ang ritmo o galaw. Ang ritmo bilang prinsipyo ng disenyo ay nakabatay sa pag-uulit. Nalilikha ang ritmo sa pamamagitan ng espasyo sa isang disenyo na ang mga mata ay tumitingin ay sumusunod sa isang tiyak na motif. Sa mga prinsipyo na binanggit ay makakalikha ng isang epektibo at malinaw na pagpapadala ng mensahe patungo sa mga tumutunghay ng likhang sining. Sa video na ito ay pag-aaralan ang katangian at gamit ng sining at disenyo. Mga layunin: nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba't ibang anyo ng sining at disenyo. Naiisa-isa ang katangian ng sining at disenyo na ilalapat ang isa sa katangian ng sining at disenyo bilang isang akademikong sulatin. Narito ang 4 na uri o katangian ng sulating teknikal sa sining at disenyo. Una ay pagsasalaysay. Ikinukwento ang ugat ng pagkakabuo ng sining at disenyo. Nasa likod ng kwento ang dahilan kung bakit ginawa at pinagyaman ng sining at disenyo. Kung ang manilikha ang magiging tuon ng akademikong sulatin, bahagi ng naratibo ang pagkakasunod-sunod ng buhay mula sa pagsisimula o pagkakalinang ng tao sa sining hanggang sa tinatamasa nitong tagumpay sa kasalukuyan. Pangalawa ay paglalarawan. Detalyadong inilalarawan ng sining at disenyo na iniisa-isa ang detalye ng sanhi at bunga, solusyon, opinyon, reaksyon, valid o hindi valid na ideya.
Maging ang lagom, konklusyon at rekomendasyon ay mahusay na ginagamitan ng mga salitang naglalarawan. Pangatlo ay paglalahad. Komprehensibong ipinaliliwanag ang mga batayang impormasyon na dapat maiparating sa mga mambabasa. Inilalahad ang layunin, kahalagahan at paksa para tuwirang maunawaan ang buong nilalaman ng akademikong sulatin. Pang-apat ay pangangatwiran. Matalas na inilatag ang batayan ng katwiran para mapanghawakan ang ipinagtatanggol na panig. Bukod sa opinyon at reaksyon, litaw ang paninindigan at paggigiit ng panig. Sinasalo ang katwiran ng mga matatag at mapangahawakang detalye mula sa datos ng estadistika. Patotoo ng mga kinikilalang tao sa larangan ng sining at disenyo. Narito ang mga gamit ng sining at disenyo. Una ay manghikayat, mabatid ang kahalagahan ng tiyak na sining at disenyo. Himukin ang mamamayan na tangkilikin ng sining at disenyo. Kumbisihin ang mga mamamayan na humanap pa ng iba pa na magiging katuwang sa pagtangkilik at pagpapahalaga sa mga sining at disenyo bilang bahagi ng ating lagi at pagkakakilanlan. Pangalawa ay magmulat, paalalahanan ng mamamayan na dapat itong ipreserba para sa kapakinabangan ng susunod pang salinlahi. Ilatag ang kalagayan ng sining at disenyo sa mga biyayang maaari nitong ibigay para mamulat ang mga mamamayan na palitan ng angkop na pagpapahalaga tulad ng pag-aalaga at preserbasyon. Impluwensya ng mambabasa sa tamang kilos kaugnay ng tamang gawin na dapat ipamalas sa sining at disenyo. Pangatlo ay mapagpalaya. Mabigyan ng pagkakataon ng mambabasa na magpasya para magpahalaga sa mga likang sining at disenyo bilang pang-araw-araw na buhay. Mapalawak ang kabatiran sa mga nabasang impormasyon para magsuri at hindi lang basta ituring ang produktong sining at disenyo na mga bagay na dapat kinukonsumo. Sa video na ito ay pag-aaralan ang pananaliksik sa sining at disenyo. Mga layunin, nabibigyang pagpapakahulugan ng pananaliksik sa larangan ng sining at disenyo, nakapagsasagawa ng panimulang pananaliksik kaugnay ng kahulugan, kalikasan at katangian ng iba't ibang anyo ng sining at disenyo, na ilalapat ang isa sa katangian ng sining at disenyo bilang isang akademikong sulatin. Ang pananaliksik ay proseso na pangangalap ng mga totoong impormasyon na humahantong sa kaalaman. Isinasagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng kung ano ang nalalaman o napag-alaman na. Matatanggap ang karagdagang kaalaman sa pamamagitan ng pagpapatunay ng mga panukala o mga pamamaraan at sa pagsubok sa mas mainam na pagpapaliwanag ng mga obserbasyon. Nararapat na masagot ng prosesong ito ang isang tanong o hypothesis. Sa ganitong paraan, dapat ito nakapagpapataas o nakapagdaragdag ng kaalaman hinggil sa isang hindi nakikilalang bagay na ibig mapag-alaman pa ng mga mamamayan. Ang pananaliksik ay nagtataglay ng sumusunod na katangian. Ito ay maingat na pagtitipon at pagpili ng mga datos na kinikilala sa pinagkuhanan, pagsasalaysay, paglalarawan, paglalahad at pangangatwiran. Ito ay matyaga at di nagmamadaling pagsasakatuparan. Ito ay nangangailangan ng kaalamang higit sa karaniwan. Ito ay nangangailangan ng tamang obserbasyon at interpretasyon. Ito ay maingat na pagtatala at pagsulat ng ulat. Narito ang mga layunin sa pananaliksik. Una, para makasumpong ng sagot sa mga suliraning hindi pa nabibigay lunas. Para makabuo ng batayang pagpapasya sa kalakasan, industriya, edukasyon, pamahalaan at iba pa. Para makapagbigay kasiyahan sa kuryosidad,
o pagiging mausisa? Para makatuklas ng bagong kaalaman? Para mapatunayan ang mga umiiral na kaalaman? Ang fundamental na pagkakaiba ng pagtatrato sa datos na karaniwang nauuri sa dalawa, ang kwalitatibo at kwantitatibo, bagamat mayroon ding tinatawag na pinaghalong metodo o mixed method, kung saan pinaghahalo ang dalawang metodo para masigurado ang validity ng pananaliksik. Kwalitatibo. Nakabase sa pagkakaunawa ng pag-uugali ng isang tao ayon sa perspektiba ng pinagkukunan ng impormasyon. Dinamiko at nakabase sa napagkasundo ang katotohanan ng kinalalabasan. Kinokolekta ang datos sa pamamagitan ng pagmamasid sa participant at panayam, nakaayon sa tema o teorya, ang paglalarawan ng makukuhang datos. Nakasalig sa teorya ang paraang pinakagagamitin. Kwantitatibo, nakabase sa pagdiskubre ng katotohanan patungkol sa fenomenong sosyal, kung ano ang lumabas ayon sa nasukat na kinalabasan ng katotohanan nito. Kinokolekta ang datos sa pamamagitan ng panukatan, tulad ng talat-tanungan at survey, numerical na paghahambing at pagpili ng tamang statistikang pagtatrato sa datos. Ang analisasyong ginagamit dito, nakabase sa statistical na pagtatrato o treatment ng kinalalabasan ng pag-aaral. Nakasalig sa statistical na pagtatrato o treatment na nararapat sa gagawing pag-aaral. Sa mas maraming pagkakataon, sa anong uri ng pananaliksik na bibilang, pananaliksik na pangsining at disenyo, mas lamang ito sa kwalitatibo. Ang diskursong pag-aanalisa o lalong kilala sa discourse analysis sa wikang Ingles, nakapokus ang metodong ito sa konteksto ng relasyong sosyal o ugnayan ng tao sa lipunan. Layunin nitong maunawaan ng wika at sa kung paanong paraan ito ginagamit sa mga sitwasyon sa tunay na buhay. Karaniwan itong ginagamit sa humanidades, sosyolohiya at sining. Maaring gawin ito sa ganitong paraan. Una ay bokabularyo, mga salita at pahayag o paraan ng pagkakabuo na maaaring analisahin sa pamamagitan ng ideolohikal na pag-uugnay, formalidad, euphemismo at metaphorical na nilalaman nito. Pangalawa ay ang gramatika, paraan ng pagkakabuo ng pangungusap na kung sa likhang sining naman ay lantaran ba o hindi lantaran ang mensaheng gustong iparating ng artist. Ito ay maaaring may ilalabas o ipapakitang aspeto ng nais ipakahulugan ng nagsasalita o artist. Pangatlo ay ang pagkakabuo. Paano binuo ang isang likhang sining? Nakaayon ba ito sa inaasahang pagkakabuo o kakaiba? Kung iba, ano-ano iyon at bakit naging ganoon? May mga itinatago kayang lihim ang mga pagkakaiba niyon sa iba? Pang-apat ay ang genre. Akma ba ang pagkakabuo ng isang likhang sining sa tradisyonal na paraan sa kung paano ito dapat buuin o hindi? Ano-ano ang pagkakaiba niyon sa karaniwan at bakit kaya ginawang ganoon ng manlilikha ng sining ang kanyang likha? Panlima ay di-verbal na komunikasyon. Sa pakikipagtalastasan ay di-verbal na komunikasyon tulad ng madalas na hindi pagtingin ng kinakapanayam sa kumakapanayam. Sa sining, ito naman ay ang pagpapakahulugan mula sa estilo, paraan at iba pa ng artist na tutugon sa kung ano nga ba talaga ang kanyang intensyon sa paglikha ng kanyang likhang sining. Maaaring kaugaliang naisangkap sa kanyang likha at damdaming kanyang nararamdaman, marahil maaaring bago, habang at pagkatapos niyang magawa ang kanyang likhang sining. Pang-anim ay ang mga kodang ginamit sa pakikipag-usap. Sa pakikipagtalastasan ay paano ba natin binibigyang kahulugan? Halimbawa, ang pagbubura ng mensahe sa messenger kung tayo ay may kapalitan ng mensahe. Sa sining, ito naman ay ang simbolismo.
Pero ito ay nakabase, maaari sa panahon kung kailan nalikha ang sining at paano binibigyang kahulugan ng particular na bagay na iyon. Sa video na ito ay pag-aaralan ng Pilipino sa piling larangan, sining. Mga layunin, nabibigyang kahulugan ng flip-top at pick-up line, natutukoy ang kahinaan at kalikasan ng flip-top at pick-up line, nabibigyang halaga ang mga kakayahang nalilinang ng flip-top at pick-up line. Ang flip-top battle league, o mas kilala sa tawag na flip-top, ay ang kauna-unahan at pinakamalaking rap battle conference sa Pilipinas. May layong mas itaguyod ng Pinoy hip-hop, ang flip-top ay masasabing na impluwensyahan ng mga orihinal na rap battle league sa kanluran na naitatag naman noong 2008 tulad ng Grind Time Now, na nagbigay ng inspirasyon sa pagkakatatag ng flip-top at ng iba pang liga sa iba't ibang sulok ng mundo. Ang pick-up line ay isang paraan ng pambukas ng usapan para sa isang taong hindi kilala pero gustong makilala. Kadalasan ginagamit ito sa romantikong paraan, pero sa kasikatan ng pick-up line ginagamit na rin ito bilang komedya, satiriko at komentaryo sa lipunan. Sa paraan ng pagtatanong, ihahalin tulad sa isang bagay ang kausap at ang maituturing na punchline ay kung bakit siya katulad ng naturang bagay. Mayroon din mga pick-up line na hindi patanong, maaaring mag-umpisa sa pangungusap na mag-uudyok sa kausap na magtanong ng bakit, at sasagutin ito ng punchline ng naturang pick-up line. Bagamat sumikat ang pick-up line sa iba't ibang paraan sa social media, nakalilika ang mga tao ng pick-up line sa nangungutya o kung minsan na isang komentaryo sa isang isyong panlipunan. Si Senator Santiago ang prominenteng personalidad na ginagamit ng pick-up line sa kanyang mga talumpati. Sa video na ito ay pag-aaralan ang musika. Mga layunin, nakikilala ang katangian at kasaysayan ng musikang Pilipino, nabibigyan kahulugan ng novelty song, at natatalakay ang kahalagahan ng novelty song. Ano ang musika? Ang musika ay isang sining na bahagi ng kultura ng bawat tao o grupo. Ito ay nasa anyo ng pagkanta ng mga himig at liriko at pagtugtog ng mga musikal na instrumento na lumilikha ng tunog at himig. Ang musika sa Pilipinas ay sinasalamin ang mayamang kulturang nag-uugat, pareho sa katutubong pinagmulan at sa impluwensya mula sa labas. Mauuri ang musika sa Pilipinas sa tatlo: ang katutubo, impluwensyang Espanyol, at impluwensyang Amerikano. Ang mga awiting ito ay nagkukwento tungkol sa mga katutubo, lalo na ng mga probinsya sa kanilang simpleng pamumuhay. Ano naman ang novelty song? Ang novelty song ay isang awitin na may layong maging parodiko. Ang ugat na parodiko ay parodiya. Ito rin ay nangangahulugang bago o kakaibang kanta. Ang mga novelty song ay bunga ng panahon. Ibig sabihin nalilika sila bilang mga tugon sa kung ano ang mga dominanting issue o kalakaran sa isang panahon. Ano ang mga kahalagahan ng musika? Una ay paglabas ng damdamin na hindi nahihirapan sa pagpapahayag. Pangalawa, nagsisilbi itong libangan. Pangatlo, nakatutulong sa paglutas ng mga suliranin. Ang pag-iisip ng negatibo ay nagiging positibo. Ano ang mga katangian ng novelty song? Una ay nakapaghahatid ng katuwaan sa mga tagapakinig. Pangalawa, nagdudulot ng katanyagan sa mga gumagawa. Pangatlo, may double meaning sa mga liriko at nilalaman. Pang-apat ay kadalasang may taglish o wikang ginagamit. Panlima ay bati sa napapanahong bagay o pangyayari.
Kahalagahan ng novelty song at gamit nito sa particular sa buhay ng mga Pilipino. Novelty song bilang pinanggagalingan ng kita. Novelty song bilang tagapaghatid ng katuwaan. At novelty song bilang tagapagbigay ng katanyagan. Sa video na ito ay pag-aaralan ng tula at awit. Mga layunin, natatalakay ang tayutay at natutukoy ang bahagi nito sa awitin, nasusuri ang kahulugan at mensahe ng awitin, nabibigyang kahulugan ang mga ginamit na tayutay sa awitin, nakasusulat ng sariling likhang tula na magagamit bilang novelty song. Alam mo ba na ang tula ay maaaring maging awitin? Ang tula ay katulad din ng awit. Ito ay isang anyo ng sining o panitika na naglalayong maipahayag ang damdamin sa malayang pagsusulat. Ang tula ay binubuo ng saknong at taludtod, samantalang ang awitin ay binubuo ng berso. May mga elemento ang tula. Ito ang sukat, saknong, tugma, kariktan, talinhaga, anyo, tono o indayog at persona. Ang tula at awit ay gumagamit ng matatalinhagang salita at tayutay. Ito ay sinadyang paglayo sa karaniwang paggamit ng mga salita para gawing mabisa, matalinhaga, makulay, at kaakit-akit ang pagpapahayag katulad ng paggamit ng pagwawangis, pagtutulad, pagtatao. Ang ilang paraan para mailantad ang talinhaga sa tula ganun din sa awitin lalo na ang novelty song. Sa pag-aaral ng tula, mahalaga ang persona. Ito ang tawag sa nagsasalita sa tula. Ano nga ba ang mga hakbang sa pagsulat ng awitin? Ang masining na awitin ay magsisimula sa tamang hugot, mainam na pagkakasulat at pagpapahayag. Pero paano nga ba ang paglikha ng masining na awitin? May lalim pero madaling maunawaan, nagiging malalim ang pagpapahayag sa awit kung ito ay hinuhugot sa tula. Kadalasan ng kanta nagiging mas romantiko kapag ito ay ginagamitan ng mga simbolo, hindi sinasabi ng diretso at binibigyan ng madaming pangangahulugan ng mga salita. Tukuyin ang tamang tema, tungkol saan nga ba ang gustong isulat na kanta? Maaaring ito ay tungkol sa nangyayari sa lipunan, kalikasan, pagkakaibigan, at ang kadalasang malalim na hugot ay ang kantang tungkol sa pag-ibig. Maging mas malikhain. Kumonekta sa kalikasan at bigyang kahulugan ng mga biyaya nito, gaya ng hangin, ulap, ulan, araw, buwan at bituin. Bigyan ng iba't ibang pansariling kahulugan ng pagsikat at paglubog ng araw. Iwasan ang pagsulat ng sobrang payak, iwasan din ng sobrang lalim. Hayaang magkaroon ng tanong ang tagapakinig ng kanta para may babalikan at pakikinggan itong muli.